May tanong sa akin. Good morning, Boss Rai. May nag-message po sa akin na makukulong daw po ako dahil sa pangluloko ko daw po sa mga nilagay ko sa contact reference ko. Dahil tinawagan daw po nila at ang sabi ay wala sila alam. Nagulat po ako kung sino po yung mga contact reference ko na sinasabi nila. Kasi po, ang mga nilagay ko ay pamilya ko, anak at asawa. Sa inspektor po namin sa office na halos lahat po ng pangharas at pagmumura ginawa po nila at tinatakot. Hindi po kasi ako makapagbayad ng 500 pesos sa principal amount at 280 na disbursed amount sa akin dahil hanggang ngayon wala pa rin yung apps nila sa Play Store. 2 months na po. Di ko na po alam ang gagawin ko sa araw-araw na pananakot nila. May kasama na daw po sila na pulis, dala ang warrant of arrest ko. SPO2 daw po. Gaano po kaya ito katotoo? Salamat po. Orit, napakagandang mensahe po nito pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung gaano katotoo na makukulong daw po, no? Kasi mali daw po or diloko daw po yung yung OLA sa mga inilagay na contact reference, no? Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil, sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay, so sabi nga po dun sa mensahe is mayroon pong nag-message, no? At ang sabi daw po ay makukulong kasi nga ang nilagay daw po ng mga contact reference, no, mali daw po kasi tinawagan daw po nung OLA. So ngayon nagulat daw po yung yung nagpadala ng mensahe kasi yung nilagay niya daw po na reference is yung kanyang anak at saka yung asawa. Tapos daw inspector nila sa office halos sa lahat daw po ng pagharas at pagmumura ay ginawa na at tinatakot na rin. At ito po masakit, no? Hindi raw po mabayaran kasi po, no, wala na raw po sa Play Store 2 months na, no, yung OLA. Ngayon, kung ano-ano raw po na pananakot, no, ang ginagawa, tapos hindi na raw po alam ang gagawin, at may kasama pang pulis, o SPO2 daw po. Gaano po kaya ito katotoo? Salamat po. So ito po yan, no? Unang-una, regarding po dun sa sinasabing na makukulong, kalokohan ho, no? Kasi kung utang pa lamang po na hindi nababayaran, hindi pa lamang po nababayaran, wala pong nakukulong sa utang. Nasa constitution po natin yan. Now, dun po sa sinasabi nila na mali daw po yung contact reference na inilagay nyo doon, sila ho may kasalanan yan. Alam nyo kung bakit ganito ho, kasi alam naman po natin na itong mga bugo katabusadong online lending apps, hindi naman nagke-credit investigate yan. Tsaka nagbe-verify. Diba? So, kung ano po yung ilagay po natin doon, diba, hindi nila tinatawagan yun Which is supposed to be tawagan nila, kaya nga reference Di po ba? Kailangan makausap nila yun. No? Kailangan matanong nila yun. Kung talaga bang kilala kayo nung nilagay yung reference doon. O kung kailan singilan, tsaka nila tatawagan. O, parang mali naman yata yun. Tsaka, alam naman ho natin na itong mga bugo katabusadong online lending apps ay nagnanakaw sa ating telepono. Diba? Yung mga contact details natin, nilanakaw niya mga bugok na yan. Tignan nyo po, Pagka-download nyo po niyan, manghihingi yan ng mga ng access. Di po ba? Pag hindi nyo naman binigyan ng access, hindi kayo makakatuloy doon sa apps nila, hindi kayo makakapag-apply. So, mapipilitan po tayo. So, pag binigyan natin sila ng access, magpapasok na po ng malware yon. Okay? Kukunin po lahat ng information do sa ating telepono. Especially, yung mga nasa contact list po natin. Okay? At sigurado po ako na yun ang mga tinawagan nito. Yung mga bugok na yan po. At pinalalabas po nila,
na mali daw po yung mga contact reference na inilagay nyo doon. O, di ba? Sila ho ang may pagkukulang. Okay? Kasi po ito ang tama pong pagpapautang is kailangan yan may credit investigation, may verification at may evaluation. Di ba? Kasi paano mo malalaman yung nag-a-apply sa'yo kung may kakayanang bayaran yung hinihiram? Di ba? Hindi naman po pwede na lahat na lang na mag-apply, pautangin mo. Hindi po ganun. It doesn't work that way. Okay? Hindi ho po pwede na ganun ang pamamalakad po or mangyayaring pagpapautang. Kaya po yan, meron niyang CI, credit investigation. Okay? May verification at may evaluation. Kasi hindi naman lahat ng mag-apply, may kakayanan magbayad O, tingnan niyo ho nangyayari ngayon. Nanonormalize na. Saan kayo nakakita itong mga bugo katabusadong online lending apps? Wala akong trabaho. O, nag-aaral. Yan. Pinauutang. Yan ho ibabayad nun. Diba? So, saan mapupunta yun? Di sa tapal system, diba? Kasi mapipresyo, tatawagan yung mga contact reference. Kagaya yan, tinawagan yung, yung mga nasa contact list po ninyo. Yung mga contact list nyo yan, hindi contact reference yan. Tsaka in the first place, yung contact reference dapat yan tinatawagan sa credit investigation. Tapos ngayon, kung kailan hindi kayo nakabayad, tsaka tatawagan, mali yun. Diba? Hindi ho tamang pagpapautang yung ginagawa nila. Diba? Kagaya sinasabi ko kanina, nanonormalize na Lahat na lang ba nang mag-apply? Bibigyan? Hindi ho ganun. Kailangan inaalam muna kung may kakayanan. Diba? Kasi syempre, naiintindihan ko, pagka yung mga kababayan natin talagang naggipit, di ba? Maghahanap na mahihiraman yan. Which is hindi tama. Kasi gipit ka na nga tapos manghihiram ka pa. Ano yung pambabayad mo, lalo kung wala kang trabaho, tapos nag-aaral ka. Di ba? Maliho yun. Hindi ko naman ho kayo masisi kasi nga, talagang, dala ng pangangailangan, di ba? You need to survive. Di ba? Pero, kaya ko sinasabing mali, hindi ho tama yun Diba? Kasi unang-una, alam na ho natin na wala tayong kakayanan magbayad. Manghihiram tayo. Pag hindi ho tayo nakabayad, mape-pressure tayo ngayon. Magkakaroon tayo ng anxiety, depression. Mapipilitan tayong gawin yung mga bagay na hindi natin dapat ginagawa. Diba? Kasi kag gustuhan natin magbayad, mangungutang na naman tayo sa iba para ipantapal doon. O di ba walang pinuntahan yung yung hiniram natin pangalawa, napunta lang doon sa una nating hiniraman. Di kawawa na naman po kayo. Kayo lamang po ang iniisip ko. Kasi po, hindi ho po pwede na, saglit, kulang yung ko, makahiram sa OLA. Alam naman po natin mga bugok yan. Diba, hindi kayo iniisip niyang mga yan. Akala nyo natutulungan kayo niyang mga bugok na yan. Hindi. Negosyo po yan alalahanin nyo po negosyo yan. Okay? May interest po yan. Pag hindi tayo nakabayad, may penalty yan. Okay? Normal ho yun na may interest at may penalty. Ang hindi ho normal, yung excessive. Yung sobra-sobra. Yung unconscionable. Tapos, hindi pa maayos ang paniningil. Wala naman nung problema tumawag, mag-SMS, mag-email. Okay lang yun Kasi karapatan nilang maningil Pero yung manakot, mangwalang hindi ho tama yun. Okay? Kagaya ho niya, pati ho yung ibang tao na walang kinalaman, nadadamay. Kasi biro niya, sinabi nga dito, wala silang alam. Talagang wala akong alam yung mga tinawagan po nila kasi galing yun doon sa mga ninakaw nila sa contact list nyo Ano talaga alam nun? Di po ba? Mga bugok yan Kasi kaya nila kinukuha yun, kaya nila ninanakaw yun, yun po yung collateral nila. Pag hindi ho tayo nakabayad sa takdang panahon. Yun ang tatawagan, yun ang bubuligligin, yun ang sisingilin, yun ang haharasin. Po ba? Ganyan kawawalang yung mga bugok na yan. Tapos tingnan nyo hindi nyo pa kasalanan. Kasi kayo gusto nyo talaga magbayad Sino tong wala doon sa mga apps market? Di ba? Biro nyo, sabi nyo, 2 buwan na sila. Wala sa Play Store. Kasalanan nyo ho ba yun? Okay? Kaya ho kasi nawawala yung mga yan, may mga nagre-rate na mababa dyan, or di kaya may mga reports. So, tinatanggal po talaga yan ng mga apps market. Kaya ganyan. So, may mga violation yan. Kaya kayo na rin po nagsabi, di ba? May mga pagmumura.
Diba? Panghaharas. Ito pa, sabi makukulong daw kayo. Gaya sinabi ko kanina, wala pong nakukulong sa utang kung hindi pa lamang po nababayaran. Tapos ito, may warrant daw. Paano ho magkakawarrant kung wala naman po sinampang kaso? Sige nga po. Tsaka anong krimen po ang ginawa po ninyo? Sige nga. Hindi pa lamang naman po kayo nakakabayad eh. Okay? Ang hindi pa lamang po nakakabayad sa utang is civil case po yan. Wala pong kulong dun. Oh. Sige, ipipilit nila. Nanloloko daw kayo dun sa mga nilagay nyong contact reference. Okay? Sila may kasalanan dun eh. Hindi nila chinek yun unang-una. Kung yung contact reference talaga ang nilagay nyo yung tinawagan nila, paano kung yung mga ninakaw nila dun sa contact list nyo? O di sila pa rin ang mali. Di po ba? Tsaka gumagamit ho ng biro nyo, Police SPO2 pa rin. Hindi na ho ganyan ng title ng mga kapulisan natin ngayon. Okay? Ang pinakamaiksing sagot po dito, hindi po totoo ito. Okay? Pananakot po ito. Di ba? Sa inyo na rin naman po nang galing. Di ba? Gusto niyong magbayad. Sila tong may problema. Paano tayo makakabayad? Di ba? Ang hirap naman po. Magbabayad tayo doon sa mga pinapadala nilang link. Di ba? Hindi tayo sure doon. Diba? Tama lang ho yung ginagawa ninyo. Inaantay nyo yan sa, doon sa apps market. Kasi para sure kayo. Pero doon po sa mga nanonood, kung talagang gusto nyo manghiram dyan sa mga bugok na yan, i-save nyo po yung reference number. Okay? Kasi yun po yung ID ninyo. Yun yung ID ninyo na pwede kayong magbayad. Okay? Lagi nyo pong tatandaan yan. O di kaya tignan nyo sa email po ninyo. Baka pinadala. Actually, isa po yan doon sa mga pagbabago na gagawin po doon sa darating na paglilift, doon sa moratorium, doon sa list of recorded online lending platform. So, kailangan talaga i-email na nila lahat yung details sa inyo. Hindi lang nakaasa sa apps. Kasi, napapansin po ng SEC na pagka maraming nag-report ng apps, nawawala. So, ngayon, para hindi magkaroon ng problema sa pagbabayad, kailangan talagang padala nila doon sa official email address ng kanilang kliyente. Marami yung pagbabago talaga yan. Kaya, iniisa-isa ko kung basahin, talagang binubusisi ko siya para po yun ang mai-discuss ko sa inyo. Now, doon po siya nagpadala ng katanungan na to. Tama lang yung ginagawa ninyo, inaantay nyo. Kasi mahirap, magbabayad kayo doon sa mga link-link na yun eh. Di po ba? Tapos, kung yan, kagaya niya, may mga harassment at pangwawalang niya, mag-report po tayo. May SEC po tayo. Meron tayong BSP. May National Privacy Commission, PNP, NBI, tsaka PAOK. Yung po yung mga sangay ng gobyerno na po pwede natin lapitan at pagreportan doon sa mga walang yang ginagawa po sa atin. Now, pagka yan po ay na-raid, puntahan natin. Tapos, sampahan po natin ng karampatang kaso. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.